Dito, abangan nila kung ano yung role ko dito. Si Bebe, alam mo, nila yan, sino ba si Isa siya Mayet? homemaker dito. Homemaker. Yung mga ginawa niya sa loob ng bahay ni Kuya, pinagawa rin namin sa kanya dito. Ako naman si Ria, isang may pinaglalaban na tao sa buhay. So, abangan niyo po. Estudyanteng aktivista siya dito. And good evening, Vice. Narine. Ako po si Mara Del Sus ng Pasig City. Charles! Yes, isa pong beauty queen yung role ko dito. Ako naman po si Mother Twinkle. Ako po yung beauty pageant coach. Ako yung nag-train kay Mara dito sa pelikula. Sabi At ako pong may bahay na tinitirahan nila kami. Borders! Mga border ko sila, mga hindi nagbabayan. Naglalandian lang sila lagi sa boarding house. Gustong dalawang pasaway. Kumusta ka-work sila? Masaya po yung yung shooting experience namin. Nagsimula at natapos kami. Hindi nga nila alam na natapos na yung so bitin kami, sobra kami nag-enjoy, masaya yung vibe dun sa namin, sa set po namin. Kaya hindi magtatakang kahit tapos yung pelikula magkita-kita pa rin kami at magkakasama kami. Masaya lang po kaya sa pelikula pag pinanood nyo, tatago sa screen kung gaano kami ka-happy as a family, kung gaano kami ka-happy dun sa boarding house, at yung naging relationship namin ni Mara, hopefully maramdaman nyo rin sa mga screens. Go ahead. Ano yung mga takeaways from the film na pwede makarelate yung mga Filipinos? Madami. Natanong nga kanina ni MJ, parang sabi ko, this movie has explained to me na motherhood is beyond gender. It's beyond just, bearing a child and giving birth to a child. Mas malawak, mas malalim pa ang ibig sabihin ng pagiging nanay pala. At yung binanggit nga rin ni Nadine noon, na wala talagang babae na magiging ready for motherhood. Ano siya, parang marami kasi akong friends na gano'n, na una sinasabi nila, no, I wanna be a mom, ganyan. Tapos pag nandiyan na, parang, ganito pala yun. And that's okay, that's not a problem. The thing is, kasi yung mga ganong klase ng mga situations na dumadaan sa buhay natin, doon tayo nag-grow, doon tayo natututo. So, I would say it's part of it. yeah, at laking pasasalamat at saludo namin sa lahat ng mga pumiling maging nanay sa mundo dahil ibang klaseng tatag, responsibilidad at ibang klaseng pagmamahal sa puso nila meron sila para tanggapin nila yung obligasyon ng pagiging nanay. Based on the teaser, meron bang malalang dramatic confrontation kayo? Nakita niyo po doon. Isa yun, madami. This is half comedy, half drama. Kaya patatawanin muna namin kayo tapos puso pa na ng puso after. Madami kaming ginawang mabibigat na scenes doon. Lalo na yung character namin ni Ate Vice, magka-clash talaga dito. Malalim ang buhok namin pareho. Yes. Ay, Christmas. Vice, naka-work na sila din in many projects na before. In this project, may parang dynamic ba na na-discover ka or parang new discovery about her as an actress and also Nadine to Vice? Meron ako talagang discovery sa kanya as an actress kasi pag nagkaka-eksena kami, parang wala lang. Yung parang nagbabatuhan lang kami, parang... Nagkalang daw sabi parang napakadali lang para kay Nadine ang ginagawa niya. Yun nga yung parang, okay, gano'n lang. Pero nung pag pinapanood na namin siya sa screen, pag nagpi-preview kami, sabi ko, grabe pala talaga yung mata ni Nadine. Kaya pala ang dami niyang Best Actress nominations and awards. Grabe pala talaga. Kasi parang ang dali-dali, ang simple-simple niya lang ginagawa yung mga eksena. Pero iba pag pinapanood mo siya sa big screen. Ako naman happy ako na naging party ako nitong bagong era ng acting ni Ate Vice. Kasi sanay tayo sa kanya before na comedy, ganyan, and also yung sa Beautiful Destiny nung last time na nagka-work kami. Talagang comedy yung mga scenes namin, but this time around, may heavy scenes kami, may drama scenes kami, ganyan. So, alam mo yun, kahit alam ko na sobrang galing naman na ni Ate Vice pagdating sa comedy. Pag sa drama din talaga, naaano ako, nararamdaman ko, tumatagos din talaga sa akin. Beyond sa pagiging Mara ko yung binabato na emotions ni Ate Vice. So happy ako na na-witness ko and nakatrabaho ko siya doon. Ready din kayo for Best Actress Award. Ano po? Ready kayo for Best Actress Award. Hindi ako magtataka kung magkakaroon ng another Best Actress Award si Nadine. Parang ang dali na lang sa kanya masunod yung mga ganun. I think for us, kasi ako naman, it's always the last thing for me to parang want to achieve. Ako talaga, mas excited ako na makita ng mga tao yung pelikula. Kasi napakaganda po nung story ng Call Me Mother. So, bonus na lang yun kung masungkit namin yung mga awards. Yeah, at saka ang mahalaga sa amin yung
magustuhan to ng mga manunood. Kasi yung mga manunood, napakadami niyan eh. Eh yung mga award-giving bodies, diba siya, binubuo siya ng mga grupo ng tao, ilang grupo ng tao, diba? So, pero iba pa din pag ang humuhusga sa'yo at nakaka-appreciate nung work mo, eh yung napakaraming mga madlang people na nakapanood at nagustuhan talaga yung pinanood na pelikula at sinasabi nilang it was worth their money. May lang po, reaction lang po kasi everyone were saying na hindi nako-complete yung MMFF era nila kapag di po napupanood si Meme and si Miss Nadine. Ano pong reaction na Grabe naman yung nasama pa ako. Diba every year po hinahanap kung may entries po kayo. How do you react? How do you feel about it po? Ako yung pinagpapasalamat ko talaga yun na medyo matagal na rin akong isinama ng mga Pilipino sa pagsa-celebrate ng Pasko nila. Parang pag Pasko, kapiling talaga nila ako. Kasama sa mga iilang activities nila na kaya nilang gawin tuwing Pasko ay pupunta sa sinihan, kasama yung pamilya nila, tapos panonoorin yung pelikula ko. Kaya nga nung kinukwento sa akin na, nung nagre-research daw sila, pag tinitingnan nila daw yung activity ng mga tao sa mga sinihan, pag pumupunta sila sa takilyera, kahit hindi nila alam yung title ng pelikula ko, sinasabi lang nila yung pelikula ni Vice, kahit hindi nila alam kung anong title, basta pipila sila doon sa sabihin ng pelikula ni Vice. Kaya sobrang grateful ako na ginawa talaga na akong bahagi ng pamilya ng Pilipino sa pag-celebrate ng Christmas. Meme, Good? kamusta naman yung mga PBB housemates? Lalo na pagdating sa mga comedy scenes. Naku, mga komedyante sila lahat. O, kaya humahaba yung mga eksena namin dahil sa kanila Ang daming din. nadadagdagan na line. Kasi naturally, ang sasaya nila, tapos bago pa natin sila makasama ni Nadine, close na sila eh. So, sumisingaw din yung ganong closest nila, yung relationship nila ang ganda-ganda. Kaya ang dali lang sa kanilang magharutan at magpatawa. Sa mga PBB housemates, kamusta ka-work sila Meme at Miss Nadine? Magandahan yung sasabihin. Pero sa lahat, madali po sila lahat ka-work. Tama. Kasi po, inaalalayan po nila kami, lagi may pakain si Meme. Pero mahirap din po at the same time kasi ang hirap pigilan ng tawa. Kasi talaga po nakakagawala ng bato ni Meme. Ayun, yun ang problema, mag-miss-miss. Tawa ng tawa. Sa pamumuno ng leader Kahit ako. nila. How about Brent? Ayun, minsan nga pag may mga eksena ako magkakasama, minsan nanonood na lang ako, tapos nakakalimutan ko na parte pa na ako na eksena. Kasi iba kasi yung bato nila every scene, every cut. Magugulat kami bago sasabihin si Meme, kaya siya at Nadine, kaya galing. So, kami. Tapos every shot, nag-iiba yung eksena. Wala. Ako po sobrang nakaka-amaze. Nabilib ako siyempre bago naman po sa akin yung pag-acting. So na-amaze ako sa kanila. Hindi pala madaling maging artista. Napakahirap din. Kaya nakita ko gano'n sila kagaling, kahusay yung professionalism nila. Sobrang happy birthday. Happy birthday. Talaga po, alam niyo lang guys. As in, pero ang appreciate ko lang kay Meme. Sobrang she gives us comfort talaga. Bago mag-start ang scene, dapat komportable kami. Binibigyan niya kami ng kakaibang sense of comfortability na okay kaming lahat, komportable kami sa set, and we're able to act. And again, para po kaming viewer kasi iba't ibang take, iba't ibang joke. Iba't ibang joke. Namimili na lang director ko ano ilalabas sa joke. Isang eksena, para iba-iba yung joke kada shot. Pero, Christmas wish na lang. Christmas wish. Na lang. Ang Christmas wish ko, bukod sa good health namin buong pamilya, at maging maayos na ang... Punta na sa reporter. At bukod sa... syempre gusto ko kumita ng malaki itong pelikulang ito. Kailangan ng ABS-CBN kumita itong pelikulang ito para sa pagpapatuloy ng pagsiservisyo ng kumpanya sa mamamayang Pilipino. At syempre, ang greatest wish naman ng lahat, hindi ko sure naman ako sabihin ko na, maging maayos na ang sitwasyon ng bansa. pero ano ba yung kakaiba sa Call Me Mother sa existed nyo na film? Kakaiba sa Call Me Mother, Yes. yung title, ibang-iba first time. Magmula kasi nung ginawa ko yung And the Breadwinner Is, nag-iba na yung tema at yung atake ng pelikula ko. So tinutuloy lang ni Direk June Lana kung ano yung nasimulan namin. Kasi sabi niya, hindi pwedeng one time, big time lang yung And the Breadwinner Is, yung ganung atake mo sa pelikula. So itinuloy niya. So this time, ganun pa rin lang magpapatawa, mangungurot pa rin ang mga puso. Pero meron kaming magandang ipinapaliwanag sa mga tao. Yung may mapupulot talaga silang magandang realization dito sa pelikulang ito. At saka, iba yung dynamics namin eh. Kahit ang dami ko ng pelikula over the years,
nag-iiba ng nag-iiba kasi yung mga kasama ko iba't iba. Iba-iba rin yung pinibigay nila, kaya iba-iba yung dynamics, iba't ibang level of joy and fun. Last question. Then we're good. Meron pa po ba? Yan Nadine, your Christmas wish. Ako, Christmas wish ko, I would say sana magkasama-sama ang mga pamilya ngayong Pasko. Gaya nga nasabi ni Ate Bess, ang dami nang nangyayari sa Pilipinas ngayon. I'm wishing na this time around, kahit sa Pasko lang, medyo maging na naman tayo, maging positive naman tayo. Yun, at sana panoorin niyo po ang Call Me Mother. Thank you. Picture. Picture, ma'am. Kain lang po. Go po! Sorry na. Yeah. Guys, how does it feel na malapit nang ipalabas yung Call Me Mother ngayong MMF? Siyempre kami po, I'm proud at hindi makapaniwala na finally lalabas na po siya. Lahat ng mga naramdaman at naranasan namin sa shooting, sa taping, finally mabubuo na siya at mapapanood na ng mga tao. And even namin. Sobrang excited na po kaming lahat na mapanood. Sobrang excited na po kaming lahat na mapanood ang Call Me Mother dahil alam ko mag-enjoy po sila, matatawa, matutuwa, maiiyak. So talagang lahat ng emosyon mararamdaman nila sa movie nito. So sobrang excited po kami. Ako, it feels surreal na as a viewer before ng MMFF, nandito na ako sa isang movie ng MMFF. So, excited ako na makita ng tao yung pinaghirapan ng buong team. And of course, for sure, maraming tawa ang may tatawa ng pamilyang Pilipinas, buong mundo. So, sana ay ma-appreciate pa ninyo ang ginawa namin. Ako din, nung nakita ko po yung trailer kanina, grabe yung klase pakiramdam. Kasi nung kinukuhanan namin yun, parang sobrang natural yung tawa kami ng tao sa set. Parang walang mga camera na nakapaligid sa amin. Pero nakita namin yung trailer kanina. Grabe, ganda. Sobrang ganda. Kumusta acting experience? Sobrang sobrang di makapaniwala na tayo ito. Sa trailer ganyan, parang doon na nagsingit na, oh my God, nasa talaga tayo, part talaga tayo. Artista talaga tayo. And ayun, first time po, syempre lahat naman kami first movie po namin. Lalo na po ako first acting, hindi naman, as in first, talaga, first MMFF. And last year lang po kumanta niya ako sa parade, parang after na nung mga float, after ng float parade. Kumanta lang ako sa program. And now, hindi ko in-expect na sasakay talaga ako sa float, magiging parte talaga ako. So, thank you so much po. Very quickly, ano ba yung roles nyo sa ako po dito si Marco. Pwede mag-divulge masyado, pero yung role ko dito is siyang IT student. Ako naman. Join na si Pais at si Nats. Ay, okay. Student naman. Mabilis lang itong interview.